Today, we open a new liturgical year, Advent, which means coming. It's a time of preparation for the Lord's coming. The Gospel for this first Sunday of Advent invites us to be awake and prepared. May we have this disposition as we start a new stage of our pilgrimage. We also pray in this Mass for all our handicapped brethren and those who are suffering because of AIDS. May the Lord of their sure hope and consolation in their afflictions. Let all stand. Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masaya, papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri.
Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ang masayang papuri. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brethren, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me for the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. let us pray. Grant your faithful, we pray, Almighty God, the resolve to run forth to meet your Christ with righteous deeds at his coming, so that gathered at his right hand, they may be worthy to possess the heavenly kingdom, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Jeremiah's oracle is about the Messiah who will rise from the house of David. This is fulfilled in Jesus, who is descended from David according to the flesh, and the Son of God, who by virtue of his resurrection will establish justice. A reading from the first letter. A reading from the book of the prophet Jeremiah. The days are coming, says the Lord, when I will fulfill the promise I made to the house of Israel and Judah. In those days, in that time, I will raise up for David a just shoot. He shall do what is right and just in the land.
In those days Judah shall be safe, and Jerusalem shall dwell secure. This is what they shall call her, the Lord our justice. The word of the Lord. Thanks be to God. To you, O Lord, I will lift my soul. To you, O Lord, I lift my soul. Your ways, O Lord, make me known to me. Teach me your path. Guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior, and for you I wait all the days. To you, O Lord, I lift my soul. Good and upright is the Lord. Thus he shows sinners the way. He guides the humble to justice and teaches the humble his way. To you, O Lord, I lift my soul. All the paths of the Lord are kindness and constancy towards those who keep his covenant and his decrees. The friendship of the Lord is with those who fear him, and his covenant for their instruction. To you, O Lord, I lift my soul. Paul teaches us the right attitude to prepare for the Lord's coming, living a life of uprightness and of love for one another. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Brothers and sisters, may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, just as we have for you, so as to strengthen your hearts to be blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all his holy ones. Amen. Finally, brothers and sisters, we earnestly ask and exhort you in the Lord Jesus that, as you receive from us how you shall conduct yourselves to please God, and as you are conducting yourselves, you do so even more. For you know what instruction we give you through the Lord Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, 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 alleluia. Show us, Lord, your love and grant us your salvation. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Jesus said to his disciples, "There will be signs in the sun, the moon, and the stars. And on earth, nations will be in dismay.
perplexed by the roaring of the sea and the waves. People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads, because your redemption is at hand. Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxieties of daily life, and that they catch you by surprise like a trap. For that day will assault everyone who lives on the face of the earth. Be vigilant at all times, and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent, and to stand before the Son of Man. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw pong ito ay binubuksan natin ang panibagong kalendaryo ng ating simbahan sa pamamagitan po ng pagdiriwang natin ng unang linggo sa panahon ng Adbiento. At ngayong araw din pong ito, December 1, ipinagdiriwang ko ang anibersaryo ko bilang isang pari. Bari, 12 taon na po akong pari ngayong araw na ito. Biruhin mo, nakarating ako ng 12 years dahil po sa grasya ng Panginoon. Kaya samahan po ninyo ako na magpasalamat sa Diyos sa misang ito. Adbiento, ilan pong mga dapat nating malaman patungkol sa panahon na ito? Kaninang umaga, binasbasan po namin ang ating Advent wreath. Isa sa mga matingkad na simbolo ng Adbiento. Meron po itong 4 na kandila. Sinisimbolo yung 4 na linggo ng Adbiento. Yung 4 na kandilang ito, meron din pong 4 na panawagan ang simbahan bawat linggo na kailangan nating isabuhay. Ang sinindihan po nating kandila ngayon ay tinatawag na kandila ng pag-asa. The candle of hope. Yung susunod po na kandila, second Sunday, the candle of peace. Yung pangatlo, yung kulay pink, the candle of joy. At yung pang-apat na violet, the candle of love. Hope, peace, joy, and love. At bakit po violet ang suot ko at ang altar? Kagaya po ng Easter, mayroon po siyang Lent. Ang Pasko ng muling pagkabuhay, mayroon pong paghahanda na tinatawag na Kwaresma. Gayon din po ang Pasko ng pagsilang, meron din po siyang paghahanda at ito ang Adviento. Kaya po violet. Kung yung Kwaresma, inaanyayahan tayong magdasal, mag-fasting, magbigay limos, gayon din po sa panahon ng Adviento, na bago mo i-prepare ang lahat ng mga bagay, ang bahay mo, ang party mo, ang susuotin mo, marapat na ihanda mo muna yung mismong sarili mo. Kaya po violet, ginagamit po namin yan kapag nagpapakumpisal, sikkol, nagmimisa ng patay. Panawagan po ng simbahan na magbalik loob sa Diyos para sa pagdating po ng Pasko, makapasok ang Panginoon sa puso mo. Hindi lang sa bahay mo at lalong hindi sa bulsa mo, kundi sa puso mo.
At sa homily po natin ngayon, gusto kong mag-focus doon sa unang kandila. Pag-asa. 2013, nang maaksidente po ako, August, yung sasakyan ko po, total wreck, di na talaga mapakinabangan. Nagta-tricycle lang po ako ng ilang linggo. Maraming offer sa akin na second hand na sasakyan. Hindi ko po kinagat dahil sinasabi nila mas magandang brand new na yung bilhin mo. Pumunta po ako ng Toyota at kumuha ng kotse. Nanghiram po ako kay Father Tirso Dakigan, yung dating kasama kong pare na palagi kong pinagdarasal na matay na. Nanghiram po ako ng 200,000. 2014, magse-celebrate po siya ng kanyang 50th anniversary bilang pare. Ang sabi ko sa kanya, Boss, ang swerte mo naman, nakarating ka ng 50. Ako, di ko man alam kung makakarating ako ng 50. Anong sikreto mo? Ang sabi ko sa kanya. Sabi niya, gusto mong malaman yung sikreto ko? Kasi meron akong palaging hope. Umaasa ako lagi. Anong umaasa sa'yo? Sabi ko, umaasa ako araw-araw na bababayaran mo ako sa utang mo. Kaya pala siya nabubuhay kasi umaasa pa siyang magbabayad ako. Sabagay, 200,000 yun. Kaya yung mga nagpapautang po, mahaba yung buhay ng mga yan. Naniniwala ba kayo? Lalo na kung walang nagbabayad sa kanila ngayon, ay, umaasa yung mga yan. Pag-asa. Ano po yung mga iba pang katotohanan patungkol sa pag-asa? Tignan po natin yung ating mga pagbasa ngayon. Yung unang katotohanan po, ganito. Kapag umaasa ka, huwag mong ituon yung attention mo doon sa inaasahan mo. Bagkus, tignan mo kung ano yung attitude mo habang umaasa ka. Gets po? Kasi yung iba, umaasa sila, masyado silang excited na matatanggap na nila yon. Ang problema, hindi nila tinitignan kung ano ba yung mga ginagawa nila habang umaasa sila. Na kung minsan, yung attitude mo habang umaasa ka ay hindi pala papunta doon sa inaasahan mo. Sa ating unang pagbasa ngayon, galing sa aklat ng propetang si Jeremias. Itong panahon pong ito, ang mga Israelita talagang nakakaawa. Palagi silang natatalo sa digmaan, pinapahirapan sila ng Roma, naitapon sila sa Babylonia, naging alipin. Pero alam nila na darating ang araw ay mayroong Mesiyas na magliligtas at magpapalaya sa kanila. Kaya lang ang problema, napakarami ng ipinadala ang Diyos na mga propeta upang sa ganon ma-correct yung kanilang attitude habang umaasa sila sa darating na Mesiyas. Kasi hindi nila alam na ang dahilan ng kanilang pagdurusa ay yung katigasan ng kanilang puso. Kaya nire-remind sila ngayon ni Jeremiah na kailangan ninyong magbalik loob sa Diyos. At sigurado yung pangako ng Diyos na magpapadala siya ng isang Mesiyas na manggagaling sa lipi ni Haring David. Ito po yung pangyayari. Umaasa sila, pero yung attitude nila habang umaasa, hindi naman patungo doon sa Mesiyas na hinihintay nila.
Kaya ito po yung unang lesson sa atin. Yung ibang tao gusto nilang yumaman, pero napakatamad naman. Gusto nilang gumaling, matigas naman yung ulo. Gusto nilang makagraduate, hindi naman nag-aaral ng maayos. Kung hindi papunta yung attitude mo doon sa inaasahan mo, malabo na makakapunta ka roon. Amen? Pangalawa po. Kapag hindi nabigay sa'yo yung inaasahan mo, aasa ka pa ba? Patuloy ka pa bang aasa? Na-reject ka na, hindi mo natanggap. Aasa ka pa rin ba? Sa ikalawang pagbasa ngayon, nanggaling po si San Pablo sa Thessalonica. At ang mensahe po ni San Pablo, babalik si Jesus. At naniwala po ang mga tao. Kaya lang, ang paniniwala nila, habang buhay pa sila, mararanasan nila yung pagdating ng Diyos. Na makikita nilang bumababa sa langit si Jesus. Kaya napakarami po noon hindi na nag-asawa. Bakit ka pa mag-aasawa kung darating si Jesus at dadalhin ka rin sa langit? Yung iba wala nang ginawa kung hindi tumingala sa langit. Hinihintay nila ang pagdating ng Diyos. Pagkatapos po ni San Pablo sa Thessalonica, lumipat po siya sa Corinto. At habang nandoon po siya sa Corinto, merong mga tao na nanira sa kanya sa Thessalonica. Ang sabi, bakit ninyo pinaniniwalaan yon? Hindi naman kaagad darating si Jesus. Tignan ninyo yung mga naunang naniniwala na darating na si Jesus, ngayon namatay na sila. Ganon din yung mangyayari sa atin. Kaya marami po sa kanila ang tumalikod, hindi na naniwala. Ang ginawa ni San Pablo, inutusan po niya si Timoteo para i-remind ulit sa kanila yung kanyang turo. Nang hindi pa rin po sila naniniwala, sumulat si San Pablo sa kanila at ipinadala doon sa Thessalonica. At ito po yung kanyang sulat, yung ikalawang pagbasa natin ngayon. Ang sabi niya, patuloy kayong magpakabuti, magpakabanal, habang hinihintay natin siya. Sabi niya, wala namang mawawala. Nabubuhay ka ngayon, nagmahal ka, nagpakabuti ka, namatay ka, hindi mo naranasan yung pagdating ng Diyos, hindi sayang yung ginawa mo. Ito po yung pangalawang aral natin ngayon. Na kahit na-reject ka at hindi mo natanggap yung inaasahan mo, patuloy ka pa rin umasa. Amen? Halimbawa, yung anak mo, pinapaaral mo, umaasa ka na darating araw, gagraduate siya, tutulungan ka, biglang nabuntis. Hindi ka na ba aasa? Halimbawa, buntis ka ngayon, matagal nyo nang inaasahang mag-asawa na magkaroon kayo ng anak, biglang nakunan yung babae, hindi ka na ba aasa? Marami kang pangarap para sa magulang mo, biglang namatay, hindi ka na ba aasa? Napakarami pong mga oportunidad at grasya na pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos, maliban doon sa inaasahan mo. Amen? Pangatlo, punta po tayo sa Ebanghelyo. Ano po ang tinuturo sa atin nito? Na dapat yung inaasahan mo, ituon mo sa Diyos. Papunta sa Diyos. Wala nang iba. Huwag mong ituon yung pag-asa mo sa mga material na bagay. Huwag mong ituon yung pag-asa mo sa tao.
baka mapahiya ka. Baka hindi mo matanggap ang inaasahan mo. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, ang sabi ni Jesus, huwag kang magpakalunod sa katakawan, sa mga bisyo, at sa mga bagay na lumilipas. Kasi kapag doon mo ipinangako yung pag-asa mo, baka malulungkot ka darating ang araw. Diba, pagpasok pa lang ng December, yung nasa isip na ng tao, pagkain, pera, saya. Pero ano yung sinasabi ni Jesus? Huwag sa mga yan. Mas mabuting ituon mo yung pag-asa mo sa Diyos. Pumasok tayo sa panahon ng Adbyento, magpatawad ka, magkumpisal ka, mas damihan mo yung oras mo sa pagdarasal. Dumating yung Pasko, wala ka mang pera, kakaunti yung pagkain mo, masaya ka pa rin. Kaysa naman, marami kang pera, marami kang pagkain, pangit naman yung ugali mo, hindi mo malalasap yung tunay na diwa ng Pasko. At ang inaasahan mo, walang ibang magbibigay kung hindi ang Diyos lamang. Ito po ang mabuting balita ngayong linggong ito. Isang napakahalagang sangkap po ng buhay natin ang pag-asa. Kapag hindi ka na umaasa, wala nang patutunguhan ang buhay mo. Sabi nga nila, di ba? Habang may buhay, may utang. May pag-asa. Hanggat humihinga ka, umasa ka. Ako po, naging pari ako dahil umasa din ako. Maraming beses nahirapan ako sa pag-aaral, sa pagbabayad, sa sitwasyon ng pamilya. Pero umasa ako. Kaya nakarating ako dito. At patuloy po akong umaasa. Patuloy. Ano man po yung pinagdadaanan ninyo ngayon, umasa lang po kayo. Naririnig kayo ng Diyos. Amen. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, we came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. We suffered death and was buried. He rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us draw near to the heart of our Heavenly Father, that in this season of Advent, we may awaken from our unfaithfulness and neglect. With hearts full of trust, we pray, Lord, draw us to your heart. Lord, draw us to your heart. That the leaders of the Church may tirelessly encourage and empower the flock entrusted to them in their faithfulness, witnessing to the gospel values.
we pray. Lord, draw us to your heart. That government officials and those who are in public office may devotedly protect the sacredness of life and the dignity of all human persons, we pray. Lord, draw us to your heart. That those who are living with disabilities and those suffering from AIDS be given the grace of healing, protection, and confidence to continue living in hope, we pray. Lord, draw us to your heart. That all of us gathered today may be of one mind and heart in being agents of God's hope, especially to our needy brethren, we pray. Lord, draw us to your heart. That our departed brothers and sisters may rest in God's dwelling place and be given the promises of the resurrection, we pray. Lord, draw us to your heart. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, draw us to your heart. We also pray for the following intentions. Thanksgiving Mass offered by the Baron family, Robert Romero and family, Bernadette Reyes and family, Tapispisan family, Rhoda Abad and family, for the speedy recovery of Arian Manalo, Roma Reyes, and prayer for the souls of Marlex Chiapespejo, Felicissimo Valdez Sr., Demetrio Tagasa, Rosario Tagasa, Fidela Reboron Esther, Ronald Taktay, and for the gift of life of Neoj Lopez. Let us pray to the Lord. Lord, draw us to your heart. Heavenly Father, listen to the prayer of your people. May the coming of Christ find us steadfast in faith, joyful in hope, and untiring in love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, sinuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the and the mystery of this water and wine. At pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inalay kong lahat. Blessed are you, Lord God of all creation,
for through your goodness we have received the wine we offer you. Fruit of the vine and work of human hands, it will become for us your spiritual. Sa'yo kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig nagmamahal sa'yo. Let us all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, we pray, O Lord, these offerings we make, gathered from among your gifts to us, and may what you grant us to celebrate devoutly here below gain for us the prize of eternal redemption through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For he has shown at his first coming the lowliness of human flesh, and so fulfilled the design you formed long ago, and opened for us the way to eternal salvation, that when he comes again in glory and majesty, and all is at last made manifest, we who watch for that day may inherit the great promise in which now we dare to hope. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. All kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Aming ipinahaya na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas upang mahayag sa lahat. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Lord, remember your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity together with Francis our Pope, our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. 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 At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to sing. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawa
Bigyan mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Happy are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
gaze upon the Son, His only begotten Son. Oh God, the face of God, and they shall call Him Emmanuel, the Prince of Peace, the hope of all mankind. His only begotten Son. For God so loved the world, He gave His Son, His only begotten Son. For God so and they shall call Him Emmanuel, the Prince of Peace, the hope of all the All stand. Let us pray. May these mysteries, O Lord, in which we have participated, profit us, we pray. For even now as we walk amid passing things, you teach us by them to love the things of heaven and hold fast to what endures, through Christ our Lord. Amen. Be seated for a while.
Lahat po ng mga magdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ngayong buwan, pumunta po kayo sa harapan. Yumuko po kayo. Let us pray. God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life. Hear the prayers of your servants who recall this month a day of their birth and rejoice in your gifts of life and love, family and friends. Bless them with your presence and surround them with your love, that they may enjoy many happy years, all of them pleasing to you. Grant this through Christ our Lord. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. All stand. The Lord be with you. And with your May spirit. Almighty God bless you and your families. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Dakila ang pag-ibig na ibinadama sa atin, kung kaya't siya'y dapat nang purihin. At sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibig niyang makasama. Awitin natin, mapuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, mapuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Pagkat siya'y dakila at tapat. Pagkat siya'y dakila at tapat.